anniversary dito sa Edmonton. Nag-change na ako ng address sa license, sa registration, everything, including na rin yung sa insurance ko, para kasi pag lumipat ka, kailangan talaga na i-update mo rin yung address. So may charge lang na $28 for the change of address, and at the same time pinarenew ko na rin yung registration ng sasakyan para hindi na ako pabalik-balik kasi i-renew ko rin siya ng May. So better to na rin para isang puntahan na. Nakakaano lang kasi daming papel, kung i-compare ko sa sa Middle East, sa Abu Dhabi, card lang siya, isang card, everything na doon na lahat ng mga kailangan mo. Hindi na kailangan ng mga papers, everything kailangan ng ganito. Isang card lang na doon na lahat ng information. Unlike here, may paper sa registration, paper sa temporary license, ipapadala yung hard ID sa mailbox. Tapos pina-change na rin namin yung health card namin sa new address rin namin, so kailangan rin yun para updated lahat ayun yung kaganapan ngayon. Iniskaso ko na, tapos may i-check na ng property management yung apartment kung malinis ba, kung may mga kailangang ayusin, may mga gas-gas ba yung mga wall. I-walk through ngayong araw na to para makuha namin yung deposit namin sa apartment. Baka i-check nila kung may sira ba yung mga appliances, something like that. So yun lang yung kaganapan for today. Hindi naman masyadong busy right now. Konting napag-ayos na rin ako ng basement na hindi na siya magulo, properly arranged na. Hindi pa kami makabili ng mga mirror na kailangan, kumbaga yung mga added accessories para sa bahay, kasi gusto namin munang dumating yung furniture para ma-visualize namin kung ano yung kailangan pang bilhin na accessories o yung additional decor sa bahay. So ngayon, yun muna yung gagawin namin for today. All settled na, yung mga anak ko medyo naka-adjust na rin sa new bus route at new bus nila, and so far so good naman right now. Ilang furniture na lang yung kailangan namin hintayin, sa hopefully tumawag kami kahapon, but still the same. Wala pa rin yung nag-iisa na lang, kasi dining table na lang yung problem ang kulang, and the rest is nandoon na ready to delivery na. Yun lang talaga, kasi kung uunahin namin yung the rest na available, tapos i-follow up, edi dalawang shipping fee kasi yun. So hindi kasi siya free delivery, kasi mura na yung mga appliances namin, yung nabili namin mga furniture. So wala silang free delivery, so parang one time charge lang na gagawin. So nandito ako ngayon sa apartment, and waiting lang sa property manager to check yung apartment kung okay na, then ito turn over ko na yung susi. So yun, naghihintay lang ako. So appointment namin is 11. So ito na yun, clean as you go. Ayan. So ang naman ito, lahat ng may nakita kami nung first day namin dito, pagka turnover, ni-report na namin kung may makita siya. Meron kaming katibayan na pag turnover sa amin may mga tama, katulad nung sa mga window. Yan. Ayun dito, report rin namin yan, at dun sa mga cabinet. So importante yan. Bagong turnover sa inyo yung apartment. First time namin mag-apartment, so talagang
nag-research kami kung ano yung mga dapat gawin, dapat i-check. May mga checklist rin naman sila. Ayun nga, hindi kami nagbutas dito, wala kami nilagay ng mga picture frame. So, kung ano may makita niya ng mga patches, yun ay sa mga previous owner na. And siguro, kung meron mang makita sila, napakakunti lang. Siguro nung paglagay namin ng mga gamit, may mga konting scratches. Pero ang iba naman nilinis na ng cleaner. Ang binayaran namin sa cleaner ay $350. Lahat na yun, kasama na yung steam clean ng carpet. Kasi medyo mahal yung steam clean kasi kailangan nilang sabunin, vacuum, yung nga steam. Dapat ganun. May pet kami, may aso kami. So, medyo matabaho. So, although meron kaming steam mop para sa bagong bahay, pero they prefer na kailangan daw talaga na katibayan na pinay-steam clean namin. So, ayan, naghintay lang kami 5 minutes ago. Ang tagal lang dumating. Kasi after this, balik sa bahay, may mga konting ayusin, etc. etc. So, update ko kayo kung anong panaglapo ng aking update ko kayo. Parang nag-overexpose itong aking update ko kayo mamaya kung ano yung mga pangyayari dito. So, magandang panahon ngayon. Parang spring season, nagtutunaw. Kaso medyo madulas ang iba. Pero next week, double digit na naman. So, ganun talaga. 2 weeks namin in-enjoy na single digit. And next week, it's double digit na naman. Negative double digit, 20, 25, something ganun. Pero not bad na, unlike sa Winnipeg na negative 30, negative 40. So, mga 2 months na lang titiisin at spring season na. And excited na kami sa summer kasi marami kami project na gagawin. Kung ano na mga dapat gawin sa bahay. Nasa ngayon puro plano pa lang ngayon. So, maraming, yun nga, yung major project namin is solar panel. Magpapa-install kami ng solar panel kasi medyo mahal ang kuryente dito, tubig. So, kailangan namin ng solar panel para makatipid kami. So, yung ibabayad namin sa kuryente, i-installment na lang namin sa solar panel. Tapos, may net metering sila. So, whatever excess na kuryente, pwede mo siyang magamit sa winter season kung kailan hindi masyadong maaraw. Although dito sa Alberta kasi maaraw, patuloy ngayon, winter pa rin, pero maaraw siya, sobrang maaraw ngayon. Kaya nga nag-goodie lang ako. Yun, pinag-aralan ko na ang anong benefits ng solar, pros, cons, warranty. So, naghahanap na lang ako ng mga reliable na company dito sa Edmonton at ano yung mga may offer nila. Mas sabi nga doon sa online is kailangan at least 3 quotation ang makuha mo para may comparison ka. So, yun. And kailangan namin magawa na, makahanap na kami na yun kasi para sa summer, ma-install nila. Kasi yun yung pinaka-peak season ng pag-install ng mga solar panels. And inundan na rin namin yung mga bill namin kasi doon nila i-compare, may sasuggest nila kung ilang panels ang i-install sa bahay. Kasi paglaki ng consumption mo, syempre, doon nila ilalagay. Doon nila isasuggest kung ilang panel. So, mga 10 or 18 or 20 panels, solar panels ang ilalagay sa bahay mo. So, yun lang. And then, update ko kayo later kung anong mangyayari. Sana maging okay, smooth. At kung anong mga charges na i-charge sa amin, sana maging minimal lang. Yun, tapos na. Smooth yung aming pag-uusap. Wala siyang actually nag-initial check na pala siya kahapon. So wala naman siyang nakita, walang dumi or mga gasgas or something. Nagulat nga siya, hindi makapaniwala yung property manager na maintain namin siya
Kasi may dalawa nga kaming kids. And usually daw, pag mga ganun daw, laging may mga tama, o mga ganun. So, naayos namin siya. Maganda yun, nagpirmahan na kami, wala kaming babayaran, walang extra na i-charge sa amin. May konting dumi lang, pero papalinis na lang nila yon. Tapos yun, ibabalik na sa amin yung, yung deposit sa amin. And, ayun, smooth, napaka-smooth, thank you Lord. So, mag-i-return lang namin yung TV box yun sa internet, pinaiwan yung modem, and ayun, clear na kami. It's okay na. Papasalamat sila at naalagaan daw namin yung apartment. Malamang kailangan namin alagaan yun, kundi matcha-charge. Medyo bago-bago pa yung apartment, so talagang alaga talaga, todong alaga. So yun lang muna po ang aking share sa aming bahay serye. And ngayon kakain muna ako kasi gutom na ako. Ang dami kong nagawa ngayon. Sobrang proud ako sa na-accomplish ko ngayon. And yun nga pala, ito. Papaltan ko nga pala itong yung aming ang tawag ito, faucet. Kasi yung Kangen machine namin is hindi siya compatible dito, so I have no choice to replace yan. Tapos bumili na rin ako ng ano bang binili ko? Ito binili ko vacuum, pang carpet talaga siya. So yan. Kasi hindi siya pwede yung yung stick vacuum kasi yung suction niya is mahina yung suction niya. So kailangan namin ng pang-clean, pang-carpet talaga na vacuum. Ayun, yun lang po muna ang masishare ko. Mukhang may ulam pa na kakainin. At ngayon at least hindi na wala nang isipin sa apartment. Follow up ko na lang yung sa furniture kasi gusto na naming mag-arrange dito. Hindi pa ako makadagdag. And ito plano ko, malaking mirror. Malaki o maliit, parang circle siya. Kasi nga according to the Chinese, sa Feng Shui, dapat maglagay ng salamin sa dining kasi yun daw yung para sa abundance, sa food, sa blessing, something like that. Hindi ako masyadong papaniwala, but hindi rin ako mapamahiin. Like yung pagpasok mo, magsasaboy ka ng bigas, wala akong ganun. Wala kaming ganun. Pero yung pero yung sa mga feng shui naman, more in yung proper na paglagay ng mirror kasi kasi katulad nung sa front door namin dapat daw walang mirror yung pagbukas ng pinto kasi daw yung positive vibes or negative is nagbabounce. And at the same time, bawal rin daw maglagay ng mirror dito going to sa labas, something ganon. So, okay. So, sabi ko okay. So, yun lang muna po ang development. At maraming pa salamat sa mga nagsusubscribe po. At patuloy nyo kaming suportahan. Patuloy nyo kaming samahan sa aming journey here dito sa Edmonton. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment, mag-message kayo sa aming Facebook page, any suggestion, tumatanggap pa yung suggestion. Muli po yung mga nagme-message sa amin regarding sa mga issue about anong dapat gawin sa anong masasabi namin sa mga nangyayari dito sa Canada. Ako na po magsasabi po sa inyo,
sa iba nyo na lang po ipanood yung sa mga ibang vlogger po na mas nakakaalam, mas detalyado na detalyado yung about sa information sa immigration. Palagi kong sinasabi, medyo complicated siya, mahirap magbigay ng details na later on mali pala. Kasi gaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinabi, pabago-bago, paiba-iba ang policy or yung rules na ginagawa ng Canada sa ngayon. And ngayon pa, nagpapalit-palit pa, medyo yung politics ngayon ay medyo mainit sa naglalaban sa Prime Minister. So, marami. May nakausap nga ako na katrabaho ko sa Abu Dhabi na magto 2 years na siya sa October. Tapos, ayun nga, sinabihan sila na baka hindi na sila i-renew yung work permit. Ngayon, sayang yung self-pip niya, band 9 siya. So, sabi ko, although makakatipid ka sa DIY, but sa mga nangyayari ngayon, mas maganda kung kumonsulta ka sa mga immigration consultant, yung mga legit. Kasi sila yung mas nakakaalam kung ano yung mga better way na path na para sa inyo. Kasi ngayon mahirap makamiss ka ng info, lalo na kung nag-a-apply ka ng PR. So mas maganda yung doon ka sa nakakaalam, hindi doon sa mga nagsasabi, hindi sa mga kung ano-anong naririnig mo. So mas maganda doon sa kung ano yung talagang expertise nila. So yun lang po. Muli po, maraming po salamat sa mga nanood. Magkita-kita muli po tayo sa susunod na mga vlog. Ciao!